Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong dalawang eleksyon na mangyayari ngayong taon 2026 dito po sa ating pong bansang Pilipinas. Na ito nga po yung kauna-unahang BARM parliamentary elections at ang barangay at sangguniang kabataan elections. So, ayan, may balita po kanina po alas 3 yata yon na ito nga pong si Chairman George Garcia, yung chairman po ng COMELEC, ay ikinatuwa at pinasalamatan nitong si Garcia ang mga mambabatas at ganun din po itong ating pong Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. dahil po sa pagpasa at paglagda ng batas patungkol po sa BARM parliamentary elections na ito nga pong Republic Act 12317. So, kagabi yata yun, nilagdaan ng ating Pangulo, kaya naging ganap na batas na. Ibig sabihin po, mga idol at mga bayan, wala na pong mangyayaring eleksyon para sa BARM ngayon pong darating na Marso at 30 sapagkat nireset na. Nireset na po yung schedule. Wala na pong mangyayaring March 30 parliamentary elections, kundi ito po ay nilipat na dito po sa according po dito sa Republic Act 12317 ang schedule po ng kauna-unahang BARM parliamentary elections ay gaganapin po mga idol at mga kabayan sa darating po na ikalawang Lunes ng Setyembre. Yan po ay papatak sa September 14. Kung di tayo nagkakamali, September 14, 2026. Ayan. So, basahin ko po sa inyo ito pong balita ng Brigada News FM Manila patungkol po dyan po sa paglagda ng ating pong Pangulo sa nasabing bagong batas. Ito po. Pinasalamatan ng Commission on Elections, COMELEC, si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga mambabatas. Ito ay kasunod ng naging paglagda sa batas na nagtatakda sa Bangsamoro parliamentary elections sa September 14, 2026. Nakasaad sa Republic Act number 12317 na ang unang regular election para sa Bangsamoro government sa ilalim ng organic law ay isasagawa sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon. So ang ibig sabihin po mga bayan ay mayroon pong mangyayaring Bangsamoro Parliamentary Elections or BPE sa darating po na Setyembre 14 sa kasalukuyang taon 2026. So ayan, ibig sabihin po mga kabayan, pagka natuloy ito pong BARM election, so wala po sigurong makikitang dahilan para hindi matuloy yung BSKE. Kasi sabi ng iba, pagka hindi natuloy itong BARM election, abay sigurado yung kasunod na ipupuspon po nila yung BSKE. So, kapag ka natuloy nga po itong BPE or Bangsamoro Parliamentary Elections, ay wala sigurong dahilan na nakikita para ipuspon din yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po yung karugtong. Upang mas-synchronize ang naturang halalan sa national at local elections, ang mga susunod na BARM elections ay ikakasanaman sa ikalawang Lunes ng May 2031 at kada 3 taon. Ayan. So napakaliwanag po mga bayan pagkatapos po nitong 2026, yung susunod po na BARM elections ay sa Mayo 2031 na. So kung bibilangin natin mga bayan mula sa 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. So 5 taon po
bago magkaroon muli ng BARM election at pagkatapos po ng 2031 ay kada 3 taon na mga bayan gaganapin yun pong BARM election. So, sana po ay maliwanag po sa atin yun ha, para hindi po tayo malito. Ayan, kasabay ng pagpapasalamat ng COMELEC, sinabi nitong lahat ng magiging paghanda ay masisimulan ngayong fixed date para sa halalan. So kaugnay po ng balitang yan mga bayan, ito po, panoorin po natin at pakinggan. Ito pong si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Ito po, panoorin po ninyo mga idol at mga bayan. Na Pangulo at siyempre sa ating Kongreso sa mabilisang aksyon, kaagad na lagdaan ang pag-fix ng date ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Sapagkat alam niyo po, kung medyo ito tagal-tagal pa talaga pong aalanganin po ang sitwasyon ng ating Commission sa Halalan, sapagkat napaka-importante po na mas maaga natin malaman kung ano talaga ang eksaktong date ng eleksyon. Lahat po kasi ng paghahanda ay magsisimula kapag na-fix na natin yung date ng ating eleksyon sa Bangsamoro. Ngayon yan po ay naipasa na, naging ganap na batas, nahihintay na po ni COMELEC yung formal na pagpapublish nito sa newspaper of general circulation o kung hindi naman sa official gazette. Diyan po kasi magiging effective na ang ating batas base sa naging provision na yan ng bagong batas na ito. Kung kaya hihintayin pa po natin. Pero kami po ay kasalukuyan ng nag-draft ng ating implementing rules and regulation, and at the same time, yung mga calendar of activities ay tinatry na po natin ma-fix. Hopefully po, pagkatapos ng mahal na araw, ay makapagpasimula na kami ng filing ng certificates of candidacy sa buong 32 districts ng Bangsamoro. And at the same time, ongoing na po yung accreditation ng mga regional political parties kasama yung mga sectoral organizations na magpa-participate sa ating Bangsamoro Parliamentary Election. So ayan po mga idol at mga bayan, napakinggan po natin at napanood mismo ito pong chairman ng COMELEC na si Chairman Erwin George Garcia. Talagang ikinatuwa nitong si Garcia at pinasalamatan ito pong mga mambabatas at itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nilagdaan agad ha. Ibig sabihin po ay makakapag-focus na yun pong COMELEC sapagkat meron na pong eksaktong date kung kailan po gaganapin o idaraos yun pong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So wala na pong problema sa sa date kung kailan gaganapin. At tuloy-tuloy po yung paghahanda ng COMELEC patungkol po sa pagdaraos ng BARM election. So sana ay wala na pong maging hadlang mga idol at mga bayan para po matuloy na ito pong pinakahihintay ng ating pong mga kapatid dyan sa Bangsamoro mga idol at mga bayan. So dito naman po tayo sa Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. So hanggang sa ngayon po mga idol at mga bayan, ang umiiral po na batas patungkol po sa BSKE or Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon ay yun pong Republic Act 12232 na meron pong schedule ng Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon November 2, 2026. So hanggat hindi po yun na amyendahan, hanggat walang bagong batas o walang bagong schedule, ay yun pa rin po yung susundin ng COMELEC, yun pa rin po November 2 ha. Yung susundin ng COMELEC mga idol at mga bayan. So ibig sabihin ay walang dapat na ikapangamba yung atin pong mga aspirants at yung mga incumbent barangay officials na tatakbong muli sa darating po na halalang pambarangay. So dahil nga po sa Republic Act 12232 ay magiging 4 na taon na yun pong panunungkulan ng atin pong mga barangay officials, ganun din po ng atin pong SK officials, mga idol at mga bayan. 4 na taon na po bago muli magkaroon ng eleksyon. So ang ibig sabihin lamang po mga idol, dapat po maging matalino po yung mga botante sa pagpili ng kanilang mga leader na iluluklok nila sa kanilang barangay.
sapagkat napakatagal naman bago magkaroon muli ng eleksyon. Sipin mo, 4 na taon bago muling magkaroon ng eleksyon. Kaya sana ay huwag magkamali yung atin pong mga botante. Dapat kilatisin ng mabuti yung mga dapat nating ihahalal na mga leader sa atin pong barangay. Dapat piliin po natin yung sa tingin natin ay hindi tayo magsisisi. Sapagkat kapag tayo po ay nagkamali sa pagpili, halimbawa dahil lamang po sa binigyan ng inalok ng pera kapalit ng boto, mga idol at mga bayan, tapos pagka nanalo na, yun pong nag-alok sa kanilang kandidato, tapos nakita nilang hindi naman gumagawa ng maayos, talagang magsisisi ka, mga idol at mga bayan. Kaya paalala po sa mga botante na sana po ay wag natin ipagbibili ng kahit anumang halaga yung atin pong boto, mga idol at mga bayan, para wag po tayong magsisi sa mga darating na araw pagka nailuklok na natin sila. Sapagkat 4 na taon muli yung ating hihintayin bago muli magkaroon ng eleksyon. Paano kung mapuspunta, umabot pa ng 5 taon, 6 na taon, o 7 taon? So napakahaba po, mga idol at mga bayan. Kaya sana ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga leader na iluluklok po natin sa atin pong mga barangay. So inuulit ko po yung BAM o Bangsamoro Parliamentary Elections ay gaganapin po sa September 14, ikalawang Lunes ng September ngayong taon 2026. At yung BSK naman po, Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon ay gaganapin po sa November 2, 2026. So good luck po sa atin pong mga kabarangay na tatakbo, kakandidato po sa BSK. So sana ay matuloy na mga kabayan, sana ay matuloy na at wala na sanang maging hadlang pa. Sana hindi po mahadlangan itong krisis na nangyayari sa ating bansa. Ito pong pagdaraos ng 2 eleksyon ngayong taon dito po sa ating bansang Pilipinas. Yun po ang Bangsamoro Parliamentary Elections at ito pong Barangay at Sangguniang Kabataan Election. So hanggang dyan muna yung ating update at kung hindi pa kayo nakasubscribe, ayan, pakisubscribe at pakilikes at pakishare nitong ating pong video para po malaman din po ng ating pong mga bayan yung balita patungkol po sa Bangsamoro Parliamentary Elections at sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. So maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.